Ilang araw na nga kami dito sa Bulacan mga mamis at hindi ko na nga na-vlog yung mga araw na yon dahil talaga namang in-enjoy ko yung bawat araw na nandito kami sa Bulacan. Ngayon na nga lang ako nag-vlog mga mamis dahil yung araw na to, ito yung mismong araw na magse-celebrate ng 60th birthday yung mama nila. Kaya naman ito, maaga pa lang kami ng kaibigan ko ay nagsimula na nga mag-ayos ng mga dapat ayusin para nga sa celebration ng birthday ng mama nila. 5:30 ng umaga nga ng mga oras na yan mga mamis at hindi pa talaga kami natutulog ng kaibigan ko kasi gabi nagsimula kaming mag-food trip tapos hanggang sa nauwi sa inuman yung mga kasama namin tas mga nalasing na iwan na kami. Dapat talaga matutulog pa kami ng kaibigan ko pero dahil napuyat naman na kami, naisip namin na tuloy-tuloy na nga lang namin. Noong mga bandang gabi kasi mga mami, sabang nagiinuman yung mga kaibigan namin or yung mga kasama namin, kami na tong kaibigan ko, busy naman kaming gumawa ng money flower bouquet para nga pang regalo nila doon sa mama nila. Actually, regalo yon ng ate nila na nasa probinsya na hindi nga makakauwi nung araw na to. Kaya ang ginawa ay pinadala na nga lang dito sa kaibigan ko para gawin na nga lang money flower bouquet. Bukod kasi mga mami sa mahal ng pamasahe mula sa probinsya nila papunta dito sa Manila, ikakapanganak lang din ng ate nila. Kaya mas pinasya na lang na ipadala na nga lang yung perang pamasahe para nga pangregalo na lang sa mama nila. Pero syempre hindi naman din ganun kalaki. Yung saktong kayang-kaya lang din nila. So bago ko pa nga maikwento ang buong buhay nila mga mamis, mabalik na nga ulit tayo dito sa ginagawa namin ng kaibigan ko. Bale itong mga ginagamit namin ng kaibigan ko na lahat ng mga makikita nyong pang design or gagamitin namin dito sa mula sa backdrop, mga balloons at mga tela ay pinagastusan or ginastusan to ng kaibigan ko. So bali isa sa dahilan mga mamis kung bakit sumama kami dito bukod sa gusto ko nga magbakasyon din kami dito para nga meron din kaming pinagbabakasyonan, tutulong din ako dito sa pagpe-prepare o paghahanda para sa birthday ng mama nila para syempre hindi lang puro kain ang gagawin ko dito, may konting tulong din. So dahil nga aware naman kami ng mga kaibigan ko, yung mga kaibigan ko sa sitwasyon na meron ako, ginagawa ko lang mga mamis kung ano yung kaya kong itulong. Hindi naman niya sila yung ikaw na dito, kung ano lang yung kaya ko, yun lang na itutulong ko. Kung ano lang talaga yung nakita nyo ginagawa ko dito, yun lang yun. Meron man mga hindi nabibidyohan, pero sinisigurado ko na sobrang gaan lang ng mga ginagawa ko na yun. Sa totoo nga lang mga mamis, medyo nakakaramdam talaga ako ng lungkot ng mga araw na to kasi nga hindi ko maibigay yung 100% na puwersa ng tulong na gusto ko sa kanila dahil nga syempre kailangan ko na talagang mag-ingat ngayon dahil nga sa nangyari sa akin ng mga nakaraan. So yun nga mga mamis no, noong mga oras na to natapos na nga namin ng kaibigan ko itayo yung magiging backdrop. Dapat talaga yung telang nabili niya yung ilalagay doon pero bitin yung tela kaya itong dapat na isasapin sa lamesa na puting tela ay na lang inilagay namin dyan. So yun nga mga mamis, parang feeling ko medyo nakaluwag-luwag na kami netong kaibigan ko. Ay yung kaibigan ko lang pala kasi siya lang naman ang bumili nito. Kasi kung dati di pamplang ang gamit namin kapag maglolobo ng lobo, ngalay na ngalay ang mga braso namin. Ngayon mga mamis, tignan nyo naman talaga namang naka-automatic may machine na kaming gamit. Bukod nga dun sa machine mga mamis, meron na rin siyang ginagamit na sukatan or size ng mga lobo na gusto mo para nga hindi siya pantay-pantay para mas makuha mo yung gusto na ayos mo sa balloons. Dito sa backdrop na ginagawa namin mga mamis, meron talaga kaming inspired o gustong gayahin ng kaibigan ko pero nag-aalala kami mga mamis kasi sobrang aga pa nito pero talaga namang tumitindi na agad ang sikat ng araw dahil nga 'di ba summer ngayon. So nag-aalala kami sa mga lobo na magpuputukan. Mga bandang 8 AM nga mga mami, habang kinakabit na namin ng kaibigan ko yung mga lobo dito sa backdrop, dumating naman na yung inarkilan nila na tent. Uno pa lang dumating mga mamis yung mga upuan tsaka yung mga lamesa na inarkilan nila. Nung nailagay na nga yung tent mga mamis, kami naman ng kaibigan ko, tinry namin kung talagang kaya namin ipasok dito sa loob ng tent itong magiging backdrop kasi medyo mababa yung tent mga mamis pero ginawan namin ang paraan ng kaibigan ko. Nagkasya naman at naipasok naman namin yung backdrop dito sa loob ng tent mga mamis pero ang magiging problema talaga ay yung mga lobo ay abot na abot yung pinaka bubungan or yung pinaka tent kaya ang magiging problema namin magpuputukan talaga yung lobo kapag tumindi na lalo yung sikat ng araw lalo na kapag tanghali. Sa mga oras na to mga mamis nakikita namin na nagkakaroon na nga unti-unti ng kulay at ng ganda itong backdrop or yung mga lobo na inaayos namin. Kaya naman ako habang inaantay ko yung kaibigan ko na ayusin yung mga maliliit na lobo na gold kasi napalobo ko naman na lahat kumain muna ako kasi nagutom na ako. Gusto ko man tulungan yung friend ko mga mamis or yung kaibigan ko sa ginagawa niyang pagkabit ng mga lobo at pagtungtong sa upuan hindi pwede dahil hindi ko talaga pwedeng isakripisyo ang sitwasyon ko. Actually yung kaibigan ko delikado rin yung ginagawa niya para sa kanya dahil buntis nga yan siya. Pero wala kaming choice mga mamis kasi ginusto namin to ng kaibigan ko ang mahirapan. So may mga kasama naman kami
kami, yung iba dahil nga busy, may ginagawa, nag-aasikaso sa loob ng kusina, naglilinis sa loob ng bahay, at syempre, dalawa din kasi yung PWD nila sa loob ng bahay, yung mama nila tsaka yung papa nila. Kaya kami lang talaga na kaibigan ko dito dahil kami nga ang may gusto nito. Nag-enjoy naman kami na kaibigan ko dito mga mamis, at gustong-gusto naman talaga namin na kaming dalawa lang dito. Meron lang talaga subok sa pasensya namin yung tindi nga ng sikat ng araw. So anyway, mga bandang hapon or paggabi na nga to mga mamis, at hindi na talaga namin nakuha ng kaibigan ko yung gusto naming ayos dahil nga nagpuputukan na yung mga lobo dahil sobrang init talaga. Kaya naman ay na lang yung kinaya namin, tas pumasok na kami dito sa loob para nga makatulong na sa kanila. Habang busy nga kami sa kusina mga mamis, ito ang ating birthday girl, si Ate Aldina, and ito na yung itsura sa labas ng mga bandang gabi. May video okay na din. Then okay naman yung itsura ng lobo, pero hindi yan talaga yung pinakagusto namin ng kaibigan ko. Tapos ito na rin yung mga bisita nila. Konti lang naman yung mga mamis, may dumating na sila mga kamag-anak, tapos yung mga kapitbahay nila. So para nga makain ng mga bisita at makantahan na natin or mailabas na din natin yung birthday girl, ito at isa-isa na namin nilabas ng kaibigan ko yung mga pagkain. Kami lang na kaibigan ko ang nakikita nyo sa mga video na to mga mamis, pero lahat ng kasama namin dito, lahat kami dito pagod sa pag-aasikaso kasi hindi na ako masyado nakapag-video mga mamis kasi sa totoo lang ako kahit paano nakaidlip ako, pero itong kaibigan ko hindi talaga yan pa nakatulog. Ako kahit paano isa't kalating oras nakatulog pa ako eh. Tapos ayun pagising ko, yun nga marami naman na silang naluto, tapos yung ibang bisita nila nag-uwian na kasi nga alas 10 pa lang ng umaga eh nagdatingan na yung mga bisita nila. Actually hindi alas 10 eh, mga alas 9 pa lang talaga yung ibang bisita nila nagdatingan na. Tapos nagpaabot lang hanggang after lunch, kumain lang at nag-uwian na din. Bago nga natin ilabas si birthday girl mga mamis, ito at papakita ko muna sa inyo yung mga pagkain na handa niya. Meron tayong buttered shrimp, baked mac, chicken eme, Shanghai, at syempre ang kaldereta, at syempre hindi pwedeng mawala ang kanin. Meron din kaming fruits mga mamis, meron kami ditong grapes at meron din kaming pakwan. At sa sweets naman namin mga mamis, meron kami ditong caramel bar, meron kami ditong brownies, at syempre hindi pwedeng mawala ang cake. So, bala ito na lahat ng handa ng ating birthday girl na si Ate Aldina na pinagharapan ng kanyang mga anak na babae na mga Lorente sisters. So, anyway, ito na ang ating birthday girl mga mami. Tara't kantahan natin siya ng happy birthday. Yung aking naglutos para panghanda ko, si Stephanie, and the boy, Malugang, and Marlon. So habang kumakain at nagkakasiyahan nga sila sa labas mga mami, pumasok na nga kami dito ng kaibigan ko para medyo makapagpahinga ng konti. Pero ako kumain na din naman na ako, ewan ko lang dito sa kaibigan ko. Basta kasi ako pag may pagkain, hindi ko na kailangan patagalin yan. Kain agad! Noong nakapagpahinga naman na kami ng kaibigan ko, nauna na nga ako lumabas kasi nga ako ay nakapag-half bath na or nakaligo na at kumanta na rin ako dito sa labas. Kasi sayang naman yung ganda ng boses ko kung hindi nila maririnig, diba? Pero syempre, charot lang yun mga mami. Hindi tayo binayaan ng magandang boses. Magandang mukha lang. Hindi, charot lang din. Nung araw na to mga mamis, masasabi ko talaga na worth it yung puyat at pagod naming lahat sa pagpe-prepare at paghahanda kasi nga nakita talaga namin na natuwa or naging masaya talaga si Ate Aldina or si Lola Aldina sa surprise birthday sa kanya kasi hindi niya talaga ina-expect na gantong klaseng birthday yung gaganapin. Ang alam niya, simpleng handaan lang talaga. At syempre, sino ba naman kasi talagang hindi matutuwa kung sa mismong birthday mo nakatanggap ka ng flower bouquet at bukod doon may mga nagbigay pa sa'yo ng cash gift. Nung nagsipasok na nga
nga kami dito sa loob mga mami, sa sobrang happy nga ng ating birthday girl na si Lola Aldina. Kinuha niya nga yung regalo sa kanya or yung surprise sa kanya na money flower bouquet at isa-isa niya na nga pinapitas itong mga apo niya. At syempre damay na rin itong si Athena. Actually mga mamis, lahat talaga kami gusto niyang pagbibigyan or gusto niyang papitasin dyan sa money flower bouquet niya. Pero syempre hindi na kami pumitas. And again, happy 60th birthday ulit sa'yo Ate Aldina. Sana naging masaya ka sa celebration ng iyong birthday.